Hello mga sis, this is Vika Sima, ang inyong Filipina dito sa Romania. So, ang aming trabaho ngayon ay bago na. Biglang naging hotel cleaners at salamat si ate sa pagtulong sa akin para ma-recommend niya ako dito sa pinapasukan niyang hotels. So, ang trabaho po namin tagalinis lang pero i-explain ko na lang po sa inyo kung ano yung mga nangyari. Bakit kami nakapasok dito bilang isang cleaners sa hotel. So, okay. Intro muna tayo, Char. So, ito po yung second reception nila dito sa baba. Tapos, dati pong ano to, ayan yung mga pictures nila, mga sample, kung ano yung dating itsura talaga nito. So, matagal na panahon na po itong hotel na to. Tapos, nagsara lang po ito, mga 1 year lang daw. Tapos maraming dumi, alikabok. So, nilinis namin ng kaibigan ko. Actually, dalawa lang talaga kami naglilinis. Tapos, doon sa labas, para siyang, siguro parang mga bear house lang siya. Parang mga bar. Ganun, resto bar, ganun. Tapos sa labas, may dugtungan pa dyan sa labas. Hindi pa natapos. So, ang ginawa namin, nilinis lang namin to kasi yan ang sabi ng manager. Linisin. Tapos sa loob, ito. So, ito yung para mga big na malaking hindi ko alam kung anong tawag pero syempre first time kong maging isang maging isang cleaner sa hotel dito pa sa Romania. So, ito hindi pa tapos yung mga trabaho nila dito. Kaya nilinisan lang namin dahan-dahan. At ito talaga yung yung receptions nila, entrance. Ayan, may mga CCTV. So, kahapon, nilinisan namin to kahapon, lahat. Ayan, mga likabok, lahat kasi ang dami, pati salamin. Pero sa labas, hindi pa namin nalinisan. Meron silang malaking kusina. Teka, ayan. Medyo madilim, andyan yung CR ng babae at lalaki. Tapos, ito yung pintuan, entrance. So, hindi pa siya tapos. Ito yung hagdan. Yes. Yan yung hagdan paakyat. Paakyat para sa mga magbo-booking room, yung parang mag-i-stay, ganon, para sa mga magbabakasyon. So, ganyan. Ito yung entrance, papuntang kusina. Malaki yung kanilang kusina. So, ayan naman yung parang nandyan lahat yung mga switch nila para sa mga ilaw, kuryente, ayan. So, ayan, nakita ko lang. Alas 4 na ngayon, 4:30 na dito, tapos katapos lang namin dito. Actually, umaga pa lang, alas 9, nag-start na kami nagtanggal ng mga kurtina doon sa 3rd floor. Tapos, sa 2nd floor, kasi yun ang tawag natin, ito kasi parang 1st floor, pero ground floor to sa kanila. Tapos, 1st floor sa taas, 2nd floor. So, balik kasi sa atin, ito yung 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, parang ganun to sa atin. So, natapos namin yung 3rd floor magtanggal ng kurtina pero hindi pa namin tapos linisin kasi ang mga CR, tubig nila isira pa. Ngayon, ang 2nd floor na rooms, there are 16 rooms yata. Natapos na namin linisin yun ni ate. Ng mga 2 days lang, 2 days or 3 days, natapos lang namin. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng mga rooms nila, okay? So, packet na tayo ngayon para sa 2nd floor. Tapos bit-bit ko itong map na ginamit namin panlinis. So ito, para siyang resto bar. Yan. Tapos merong tari ni madam. Ayan. 'Di ba? Maganda naman siya, pero pag sa labas hindi naman kita pag nasa labas. Marami pang mga mga gamit na hindi pa tapos kasi parang nag-renovate sila dito. Hinihingal ako mga be. Ang kasi dito, parang bago yung yung amo, yung may-ari nito, kaya lahat medyo luma na. So, may iba lang silang binabago, 'di ba? Bukas ito yung lilinisin namin kasi tapos na kami doon sa baba. Pag nalinis na namin to, aakyat na kami sa 3rd floor. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. So, kami naman ng kasama ko sa trabaho, palipat-lipat kami ng kain kung saan yung nalinisan na namin.
lilipat na kami ulit sa iba para yung amoy ng kinakain namin hindi mag-stuck doon. Kasi nga, akalain mo, nag-start kami, mga 6 days pa lang ngayon. Ay hindi, 5 days ba ngayon? Parang ganon. Tapos, sa amin, magbubukas na sila ng Saturday. Nitong Saturday. So, anong araw pala ngayon? Miyerkules. Bukas Thursday and Friday. Gusto na nilang magbukas kasi dapat, supposed to be, magbubukas sila ng mga July 1. So, ang iniisip kasi nila na baka matatapos kami sakto mga July 1, parang binigyan kami ng limit, gano'n na. Dapat matapos na ng ganito. So, July 1 makapag-start na sila open ng kanilang restaurant. At saka hotel. So, maga kami natapos. Siyempre, tayong mga Pilipina, mas mabilis tayong kumilos, di ba? Kaya, nag-decide na agad sila. Ano pala ngayon eh? Teka. June 25 pala ngayon. Nag-start kami dito ng kasama ko is June 20. So, June 20. Tapos, nalinisan na namin yung 16 rooms. Tapos, itong bodega. Yung kanilang mga bodega ng mga stocks nila dito. So, ayan. May mga bago silang mga unan. Mga square na unan. So, ito yung mga luma. Mga luma na pinagtatanggal namin. Kasama na yung mga bed sheets, kumuts, unan. Naka-plastic na siya. Pasensya na. Naka-plastic na siya para isa-separate yan. Tsaka palalabhan nila yan sa laundry. Tapos, bukas, maglalagay na kami ng mga tuwalya every room. Ayan. So, marami pa rin talaga silang ginagawa dito. Kasi, tinan nyo, ang dami pang mga inaayos kasi maraming sira. Hindi pa ganun ka okay. Kasi, parang late na sila nagpalinis. So, maghapon, ayan, nakapaglaba kami ng maraming kortina. Bali, 20 rooms to. Sa 20 rooms, yan yung mga kortina. Ayan. Ngayon, dito, itong kwarto na to, na stock room, pwede rin kami dito maglaba, katulad ng mga basahan. Tapos, ayan, pinamili nila yan. Tapos, ito yung sobrang worst. Kasi nga, matagal na panahon na to hindi na nagagamit. Tapos, ang hotel na to is, how to say this, 20 years old na daw to, more than. So, ayan, medyo may kalumaan na siya. Hanap tayo. Punta tayo doon sa kabilang room. Ay, sa mga rooms. Papakita ko sa inyo. So, papasok na tayo. Ito, nalinis na to namin. Ayan. Ayan. Nag-automatic lang to. Ayan. Medyo madilim siya. Ayan, nakabit na namin ang kortina. Ayan na yung arrangement namin. Pero yung punja ng unan is parating pa daw. Kaya, ayan. Maliit lang siya. Tapos yung CR nila, ganito lang. Napagod ako mga be. Simple lang. Kasi nga, dati, kapag walang summer, pag hindi summer, okay. Pag hindi summer, pinaparintahan nila to yung hotels. So, pinapatirhan nila ng, ayan. Para mapakinabangan nila kahit papano every month. So, medyo madilim siya mga sis. Medyo madilim na, ayan. So, wala pang sapin. Ang sapin na lang ng una nang hinihintay namin. Para pag naikabit na yan, pati ang tuwalya, bukas, mag-ooperate na yun sila. So, meron silang maliit na mga ref. Binubuksan lang namin para yung amoy hindi mag-stuck. Yan, ganyan. Maliit lang. Pero meron silang rooms na okay naman. Ayan. Ganyan. So, puntahan natin yung pinakadulo kasi meron silang rooms doon na okay. Medyo may kalakihan. Pero hindi mo sobrang laki. Sakto lang. So, katulad nito, gawa na madilim na siya kasi naglagay ng kortina. Ayan. Maliit lang pala to, sorry. So, ito yata yun. So, ayan. Diba? Yan. So, ayan. Diba mga be?
Charet, chararat. So, ayan. Sakit sa kamay magkabit ng kortina. So, ito yung second floor. Meron silang 16 rooms. Tapos, doon sa taas, akitin natin. Kasi nga, may tao doon. Biglang pumangit yung camera ko. Kasi, akit tayo sa taas mga sis. Kasi, malabo yung camera ko doon kapag madilim. So, tingnan natin yung taas. Hindi pa siya namin naaayos. Hindi pa namin nalilinis. Kasi dito pa lang talaga kami nakafocus sa baba. Kasi, ito yung una nilang bubuksan sa Saturday. Ito naman yung paakyat. Hagdan na papuntang 3rd floor. Ito yung pinakalas na floor. So yan, nalinis na to namin. Noong na pagdating talaga namin, masyadong makalat mga be. Sobrang daming dumi as in. Yan, basura yan, kulay green na yan. Basura yan. So ito na may stock room to. Pero pag na-okay na lahat, ayan, ito yung mga unan, kumot para dito sa 3rd floor. Tinanggal namin kahapon. So, dito namin lahat nilagay kasi wala pang ibang paglalagyan. Yan. Bali ito, pag malinis na ito yung tambayan talaga ng mga worker. Katulad ng mga cleaners. So, nakalagay lahat ng mga pictures. Anyway, wala akong idea sa mga yan. So, dito na tayo. Ito lang yung room nila. May tao kasing nagagawa dito eh. Kaya, ayan. Hindi pa namin to tapos mga sis. Ayan. So, dito sa taas, yung mga gitong balcony, na repair na nila katulad nitong mga kahoy. Nabago na nila. So, ang sa baba, babaguhin pa yun nila. So, lahat ito, dito, nabago na. Kung makikita nyo. Ayan, okay na. So, punta tayo dito. May gumagawa kasi ng tubig. So, ayan. So, medyo okay yung CR dito kaysa sa baba. Anyway. Baba na tayo mga sis kasi yung kasama ko, kausap niya yung manager tungkol sa mga gagawin. So, ako, okay lang. Kahit hindi ako kausap kasi hindi naman ako yung kakonstruct nun. Kaya, yun. Okay lang din sa akin. So, tayong mahihain dito tayo sa tabi. Ganun. So, yun lang mga sis. Yan yung may share ko sa ngayon kung bakit hindi na agad ako nakakapag-upload ng video kasi ilang linggo ba akong hindi nakapag-upload ng video. Feeling ko mga may 2 weeks na. Kasi nga, naghahanap ako ng mapapasukan tapos medyo busy ako. Kaya hindi ako nakagawa ng video. So, okay. Bakit nga ba ako nakapasok sa ganitong hotel? Magkano yung sahod? Paano yung yung tawag nito, yung oras ng trabaho? So, ang maganda kasi sa pagiging cleaners, since ako wala pa naman akong 1 year dito sa Europe, Romania, nagkaroon lang ako ng opportunity, katulad ng magkakaroon ako ng future husband. So, we're getting married. And then, binigyan ako ng embassy ng visa after ko mag-break contract sa employer ko. Kasi parang, let's say, sa contract ko sa kanya is nasa 6 months na ako. Pero nag-part-time ako. Nag-part-time ako ng 2 months. So, bali 4 months lang ako sa kanya. Yung sa papel ko kasi siya yung employer ko. So, bali 6 months. Pagdating ko talaga dito sa Romania, bali 6 months na. Tawag nito, nag-break contract ako. Kasi syempre, iba talaga yung pagod na nasa bahay ka at nasa ibang ibang trabaho katulad nito, 'di ba? So tambay muna tayo ngayon sa hotel kasi alas 5 na ng hapon. Tawag nito, sumasakit ang ulo. Kasi mainit siya, mainit dito banda sa tinambayan ko. Pero maliwanag kasi dito kaya 'yan yung mas kailangan gawa ng nagvi-video tayo, 'di ba? Wala akong mic, niwan ko yung mic ko kasi nga hindi ko in-expect na makakagawa ko ngayon ng video. So, i-share ko sa inyo. Nakapasok ako sa ganito bilang hotel cleaners kasi may mga kaibigan akong tumulong sa akin para ma-recommend nila ako. So, kapag wala akong kakilala, mahirap mag-apply.
Kasi nag-try ako mag-apply ng mga hotels dito malapit lang. Hindi nila ako tinatawagan, ganyan. So, syempre, hindi lang Pilipino tayo. Diskarte lang. Tapos, ayun, makikipagkaibigan ka kung sino yung makakatulong sa'yo. So, hindi masamang makipagkaibigan sa mga luma ng mga kababayan natin dito. Kasi karamihan talaga ganito. Excuse me, ang mga employer, hindi kayo papayagan na makipagkaibigan sa mga matagal na dito kasi nga natatakot sila na mabibrainwash kayo, masisira kayo sa trabaho, sasabihin nila na kung anong nangyari sa inyo, hindi kayo sasaluin mga kababayan nyo dyan sa labas kasi matagal na sila, marami silang bla bla bla, mga ganyan. Siyempre, ikaw na baguhan, takot ka, naduduwag ka, susunod ka sa kanila. So, ang mangyayari, well, sila naman talaga ang gumastos sa'yo para makarating tayo dito. So, nag-i-effort din tayo sa kanila. So, nasunod natin lahat ng gusto nila, trabaho, oras na gusto nila na pahinga natin. Halos minsan wala nang pahinga, maliligo ka na lang, tapos matutulog kasi hinahabol mo na dapat kinabukasan may lakas ka ulit, di ba? So, yun yung pinakaibahan kapag nagtrabaho ka talaga sa bahay at sa ganitong hotel cleaners. Ngayon, nung wala na ako doon, sa amo ko, so pabalik-balik tayo ha. Mga sis, marami na tong kumbaga na naikwento ko na rin to nakaraan. So, ito yung maganda lang kasi ngayon lang ako nag-video nang nagtatrabaho na ako sa hotel cleaner. So, bali ngayong summer, ang kailangan lang nila is 3 months contract lang. So, ginrab ko lang siya kasi to have an experience na magtrabaho sa ganito kasi never pa ako naka-experience magtrabaho sa ganito. So, glad naman kasi kahit papano, nakaya naman. So, bali mga 5 days pa lang kami ngayon na nagtatrabaho dito sa hotel. Tapos, processing ng aming contract. So, I have 3 months. And after that, kailangan ko ulit maghanap ng panibagong employer, panibagong trabaho para magkaroon ako ng panibagong contract. Or kapag hindi, kailangan maikasal ako, 'di ba? So may ID tayo dito. Na pagdating mo dito bilang isang DH nanny, gagawan ka ng employer mo ng ID. So ang ID mo, bibigyan ka ng 2 years valid 'yun. Ngayon, pag gusto mo mag-break sa employer mo, or i-break contract kanila, i-terminate kanila, huwag kayong matakot kasi nga meron pa kayong 3 months staying dito. So, ang tendency niyan, pwede kayong bumalik sa agency para hanapan kayo ng bagong employer. Pagkatapos, sumasakit ang ulo. Pagkatapos, may bagong magbibigay sa inyo ng kontrata. So, huwag kayong matakot. Kasi marami mga Romanian dito na naghahanap ng mga helper na kumbaga nag-aabang sa inyo sa labas. Marami kasi ayaw nilang kumuha ng mga galing sa Pinas, galing sa ibang bansa kasi nga mahal yung gastos. So pag dito na kayo galing, balik konti na lang magagastos nila sa inyo sa agency kasi nandito na kayo. So yun yung kinaganda mga sis. Tapos, wait lang. Tapos ito mga sis, hindi in demand dito yung mga cleaners ha. Lalo na pag galing pa kayo sa Pinas o sa ibang bansa. Kasi ang kinukuha dito karamihan ng hotel, ang mga nandito na sa Romania mismo. Kasi pagka galing sa Pinas, hindi kailangan kasi pang 3 months lang pang summer. Kaya pagkatapos ng summer, magtatanggalan na sila ng tao. Kaya wala akong alam na agency na kumukuha ng cleaners sa ibang bansa or sa Pinas na galing dito mismo. So kapag nandito na kayo, malaking opportunity. Pag may mga kakilala kayo magpapasok sa inyo sa hotel para magtrabaho, mas maganda. Kaya pagtyaga-tyagain nyo na lang kung gusto nyo makarating dito. Kasi hindi naman ganun kamahal ang pag-apply papunta dito sa Romania. So afford na afford nyo yan kaysa sa ibang bansa. Ngayon, kung merong mga interview, i-grab nyo na. Kasi marami ako naging applicant na nung may mga interview na sila, matagal sila naghintay. Pero nung nagkaroon sila ng mga interview, biglang nagbaback out sila. So hindi na natin kasalanan yun kasi minsan lang ang opportunity. O, 'di ba? Ate, halika. May tatanong ako sa iyo. Pwede ka bang mag-share ko anong life story mo dito? Sige na, please. Dali na, te. So si ate nahihiya siyang mag-share. Ngayon ako na lang mag-share.
Ang life experience niya dito, okay naman. Basta, ang malaking opportunity lang kasi dito kapag ikaw ay nakapag-asawa ng taga dito, madali kang makapasok, okay? So, madali kang maging resident. So, kapag ikaw is single, grab mo na here, ganon. Pero kapag ikaw ay married, so tiyaga lang kayo sa pagiging DH or nanny. Tapos, antayin nyo na lang na mag 5 years, tiyaga lang kayo. Tapos, aralin nyo yung salita nila. Pag naaral nyo, pwede na po kayong mag-apply dito bilang isang parang bibigyan kayo na resident permit for 5 years. Kahit hindi kayo kasal taga dito, as long as nakumpleto nyo yung 5 years dito. So, yan yung maganda dito mga sis. Kaya, huwag kayong matakot or huwag kayong kabahan. Kasi, safe naman siya. Actually, yung Bulgaria, malapit lang. Ukraine, malapit lang. Pero all I can see is okay naman. Safe naman. Everything is okay. For now, ha. Hindi lang natin alam sa susunod kasi sa ibang mga bansa nagkakagulo na. So, sa ngayon, yan lang muna ang i-share ko sa inyo mga sis. Sa mga gusto pong mag-apply, pwede nyo po akong i-PM sa Facebook ko, sa messenger ko is Fika Zima. Tapos, hanapin nyo na lang po doon yung aking WhatsApp number. I-direct message nyo na lang po ako sa WhatsApp kapag hindi agad ako nakapag-reply. Kasi, masyadong marami pong nagme-message sa akin sa messenger. Medyo natatabunan na po yung mga message nyo. So, sa WhatsApp nyo po ako i-message kapag alam nyo hindi agad ako nakaka-reply. Okay? So, ito lang muna sa ngayon mga sis ang isi-share ko sa inyo bilang isang hotel cleaners. So, ganun lang. Talagang step by step. Kasi hindi natin alam kung ano yung ibibigay ni Lord sa atin na tadhana sa buhay. 'Di ba? So, see you sa susunod ko na video. Abang-abangan nyo po mga sis. Bye-bye.